Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. October 17, 2024, isang palaisipan na balita ang gumulat sa buong Pilipinas maging sa ibang parte ng Amerika. Kung saan isang Amerikanong vlogger ang dinukot ng hindi pa nagpakilalang mga lalaki. Ang lalaking vlogger na ito ay kinilalang si Elliot O'Neill Eastman, 26 years old na isang US citizen na mula sa Vermont. 5 buwan pa lamang si Elliot sa Pilipinas at siya ay naninirahan dito dahil may Pinay siyang napangasawa. Ang babae na kanyang napangasawa ay kinilalang si Carisha Jala, isang Muslim at residente ng Barangay Poblacion, Sibuco, Zamboanga del Norte. Ayon sa mga balita, ang lugar na ito ay isa sa pinakamapanganib na bahagi ng bansa dahil maraming napapabalita na kinikidnap sa lugar. At sinasabi din na pugad ito ng mga terorista. July 2023 nang ikinasal sina Elliot at Carisha. Bago ito, nagpa-convert umano ng Muslim si Elliot at nagkaroon ng pangalan na Muhammad. At pagkatapos nun ay bumalik na papuntang Amerika si Elliot. May 2024 nang bumalik si Elliot sa Zamboanga del Norte para manatili sa Pilipinas kasama ang kanyang asawa. Nang nanirahan siya sa Zamboanga, siya ay isang naging vlogger. Bukod sa kanyang mga video sa YouTube, nagla-live din siya sa kanyang Facebook account. Sa bio ni Elliot sa YouTube, sinulat niya ang mga katagang, "Hello everyone, I'm Elliot Eastman. I am 26 years old and I came to the Philippines about a year and a half ago where I met the love of my life deep in the mountains of the red zone of the Philippines." Zamboanga del Norte is a recently developed area of the Philippines that was only accessible by boat. I'll be showing you my day-to-day life as the first and only foreigner to have ever lived here in Sibuco for a long period of time, and I am from the USA. Sa kanyang Facebook account, sinabi din niya na siya ay isang delivery rider ng Uber sa Amerika. Nag-aral siya sa Ithaca College. Ang kanyang mga content ay tungkol sa araw-araw na buhay niya dito sa Pilipinas. Bukod doon, nasabi din ni Elliot na may problema siya sa kanyang tatay, pero close na close siya sa kanyang mga lolo at lola. Pero wala namang nabagit si Elliot tungkol sa kanyang nanay. Sa unang post niya sa YouTube ng February 20, 2024, ang title nga nito ay "Living in the Most Dangerous Area of the Philippines Red Zone." Sinabi din niya sa description ng video na Zamboanga is one of the deadliest areas in the Philippines for foreigners. Sa kanyang mga vlog, ipinapakita ni Elliot ang tinitira niya at ng kanyang asawa na 3,000 pesos ang upa kada buwan. Ang bahay na ito ay tapat lamang ng dagat. Pinapakita niya ang kanilang mga gamit at kung saan sila nagluluto. May mga video din siya na tila itinutuloy niya kung paano magluto gamit ang uling. Meron ding video si Elliot sa kanilang sari-sari store sa kanilang bahay. Nabanggit din nga niya na 15,000 pesos daw ang ginastos niya para itayo ang tindahan. Madalas din ipakita ni Elliot ang dagat sa tapat ng kanilang bahay at may mga batang naglalaro. May video din siya na kasama ang kanyang alagang pusa. Pinopost din ni Elliot kung ano ang kanyang kinakain sa araw-araw dito sa Pilipinas. Sa ibang video, makikita naman siya kasama ang kanyang asawa habang sila ay nagbabanding. May live video din siya na ang title ay "What It's Like Living in the Philippines as an American Citizen." Sa kanyang mga video, sinabi niya na gumasto siya ng 130,000 pesos para sa Starlink internet connection. Simple lang ang buhay ni Elliot sa Pilipinas pero makikita na masaya naman siya dito. Subalit ang tahimik at masayang buhay niya ay biglang nagbago. October 17, 2024 ng gabi, pwersahang pumasok ang 4 na mga kalalakihan sa bahay ni na Elliot at Carisha. Kasama na mag-asawa sa loob ng kanilang bahay ay ang pamilya ng babae. Nagpakilala umano ang mga lalaki na mga pulis. Sila ay nakasuot na itim na damit, mask at may dalang mga baril. Pinilit ng mga lalaki na ito na sumama sa kanila ang dayuhan. Subalit pumigla si Elliot at hindi pumayag na sumama. Dito na umano binaril ang isa sa mga kalalakihan si Elliot sa binti. At dahil sugatan na nga ang Amerikano, binitbit na lamang siya ng mga lalaki palabas ng kanilang bahay. Pagkatapos ay isinakay sa isang speedboat si Elliot at tumakas na ang 4 na mga lalaki. Matapos nga ang pagduko, tumakbo sa police station ang tatay ni Carisha para i-report ang sinapit ni Elliot.
Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis sa Cebuco. Dumating ang mga pulis bandang 11:00 ng gabi at kinuhanan ng litrato kung saan dinukot ang lalaki. Kita nila ang dugo na pinaniniwalaang mula nga sa sugat ni Elliot. Meron ding mga gamit tulad ng sombrero, handbag at pagkain. Teorya ng mga pulis, kidnap for ransom ang dahilan kung bakit siya kinidnap ng mga hindi nakilalang mga lalaki. Kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras ang mga pulis para hanapin ang Amerikano. Pero sa isang balita, sinabi na hindi agad nasundan ang bangka na lulan ng mga sospek na kumidnap kay Elliot dahil gabi na ng mga oras na iyon. Sa investigasyon, napag-alaman na may pinansyal na problema si Elliot dahil na-scam na siya ng dati niyang Pilipinang girlfriend na gusto niya sanang pakasalan noon. At makalipas lamang ang ilang buwan nakilala ni Elliot si Carisha at agad na nahulog ang loob niya sa Pinay. Hindi nga nagtagal, nagpakasal sila agad dalawa. Nang araw na kinidnap si Elliot, nakapag-live pa nga siya sa kanyang mga social media account. Samantala, bantay sarado naman ng mga pulis ang asawa ni Elliot na si Carisha dahil sa trauma na kanyang inabot sa nangyari sa kanyang asawa. Napag-alaman na wala namang negosyong malaki ang lalaki para siya ay maging target ng kidnapping. Naniniwala ang mga investigador na naging target ang dayuhan ng kidnappers dahil ang akala nila si Elliot ay isang mayaman na foreigner. Naniniwala ang mga pulis na posible na dahil sa vlog ni Elliot ay naging takaw mata siya sa mga kidnappers. Nanawagan naman ang mga kapulisan sa mga kidnapper na pakawalan na si Elliot. Sa kabilang banda, kung titingnan ang mga account ng lalaki bukod sa masasaya niyang post, may vlog din siya kung saan sinabi niya na hindi siya ligtas sa kanilang lugar. August 30, 2024 nang pinost ni Elliot ang vlog na ninakawan ang kanilang tindahan. At September 22, 2024 nang nag-live si Elliot sa kanyang Facebook account. Sa kanyang live, sinabi ni Elliot na kaya siya walang damit ay dahil mainit at walang electric fan sa kanilang bahay. May pagkakataon din daw na walang kuryente sa kanilang bahay. At habang siya ay nagla-live, may nagtanong kay Elliot kung siya ba ay nakabalik na sa Amerika. Sumagot si Elliot ng "Not sure." At pagkatapos, sinabi ni Elliot na bukas ay magpupunta siya sa bayan para asikasuhin ang extension ng kanyang visa na mag-e-expire na. Muli, sinabi niya sa kanyang vlog na hindi siya sigurado kung kailan siya aalis ng Pilipinas. Sinabi pa ni Elliot na, "I like it here, but sometimes I do wanna go back home but it's hard to decide." Nagtanong ang lalaking nagtanong kay Elliot at sinabing, "You won't be afraid of the Philippines?" Sumagot ang vlogger at sinabi niya na nung una raw ay takot na takot talaga siya, pero ngayon ay hindi na. Sunod na sinabi ni Elliot na, "As long as I'm here, my life is still at risk, you know." Dagdag pa niya, may mga gabi daw na hindi siya makatulog sa gabi sa sobrang takot. Hindi din daw siya lumalabas ng kanilang bahay sa gabi dahil nga delikado. At maging ang pagtayo sa labas ng bahay nila sa gabi ay mukhang delikado din. September 28, 2024, may vlog uli si Elliot kung saan sinabi niya na nakatanggap siya ng banta sa kanyang buhay. Binanggit din ni Elliot sa kanyang vlog na pakiramdam niya kahit na sobrang tagal niya nang nandoon sa lugar ay may mga taong ayaw pa rin sa kanya. At may mga tao din na may gustong mangyaring masama sa kanya. Sa video din na ito, sinabi niya na ang lugar kung nasaan siya ay lugar nga sa hindi ligtas para sa kanyang mga foreigner. Nabanggit din niya na isa sa pinakamahirap na parte habang siya ay nasa Cebuco ay ang hirap ng buhay doon, lalo na siya lang ang foreigner. Binanggit din ni Elliot na nakikita niya na para umano sa mga taga Cebuco, ayos lang na ganon ang kanilang buhay. At hindi na gumagawa ng paraan para mas mapabuti ang kanilang mga buhay. Sinabi din ni Elliot na may mga tao daw na nagpupunta sa kanilang bahay at sinasabi sa pamilya ng kanyang asawa na may gustong kumidnap sa kanya. At nang nalaman niya iyon, labis siyang natakot para sa kanyang buhay. Dagdag pa niya, maraming gabi na siya ay takot na takot at hindi makatulog. Ilang buwan ding nagpabalik-balik sa Amerika at Pilipinas si Elliot bago nagdesisyon na manatili sa Zamboanga dahil sa mga kwento na kinikidnap ang mga dayuhan sa lugar. Nakwento din ni Elliot na sinabi sa kanya ng kanyang asawa ang isang insidente.
Nang bata pa lamang ang kanyang asawa habang siya ay nag-aaral, may dinakip na mga dayuhang bata. Ang mga magulang daw ng mga bata ay mga Canadian. Pagkatapos ay pinatupos daw ang mga bata kapalit ng malaking halaga ng pera. October 21, 2024, nagpunta na sa Pilipinas ang ilang agent ng FBI o ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika para magsagawa ng sarili nilang investigasyon tungkol sa pagkawala ni Elliot. Kinausap nila ang mga lokal na pulis sa Cebuco. Subalit wala na masyadong detalye na binanggit para din sa privacy ng investigasyon. Ayon sa mga pulis, lahat ng anggulo ay kanilang tinitingnan. Magmula kasi nang dinakip si Elliot, wala pa silang nakakuhang proof of life nito. O kahit anong patunay na magsasabing buhay pa nga ang dayuhan. Dagdag pa ng mga pulis, wala pang ransom demand na natatanggap ang pamilya ni Elliot sa Amerika o si Carisha. Maaari din daw na konektado ang mga dumakip kay Elliot sa mga grupo tulad ng Abu Sayyaf o Moro Islamic Liberation Front o MILF. Pero wala pang matibay na ebidensya na nagsusuporta tungkol sa impormasyon na ito. Tinitingnan din ang anggulo ng mga pulis na love triangle ang nangyaring insidente. Ayon kasi sa mga kapitbahay ni Elliot, ang asawa nito ay dating involved sa isang Sama Cebuco indigenous man na gusto siyang makuha pabalik. Naka-high alert naman ang lahat ng kapulisan at mga sundalo para sa paghahanap sa lalaki. Inutos na din ng mayor ng Cebuco na paigtingin at bilisan ang paghahanap kay Elliot. Teorya nga ng mga pulis, papunta sa Sulu o Basilan ang bangka na dala ang lalaki. Ayon nga sa datos, ilang taon na ang problema ng katimugang rehiyon ng Pilipinas ang mga lugar katulad ng Cebuco dahil may mga grupo na nauugnay sa Islamic State. October 2022 nang sabihin ng mga pulis na tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng dalawa sa mga sospek. Ang isa kasi sa mga sospek ay hindi nakasuot ng mask kaya namukuan siya ng ilang mga witness. Dahil doon nakagawa ng composite sketch o drawing ng itsura ng dalawang mga sospek. Nang ipinakita ito sa mga witness, kinumpirma nga nila na ang dalawang iyon ay kasama sa mga dumakip sa dayuhan. Blanco pa din daw ang mga pulis sa motibo kung bakit kinidnap si Elliot. Kabilang mga checkpoint ang isinagawa ng PNP bilang bahagi ng manhunt operation para mahanap si Elliot at ang mga dumakip sa kanya. Mas pinaigting naman ng mga pulis ang pagbabantay sa mga pantalan kung sakaling dumaan doon ang mga sospek. Kumpirmado naman na ang mga sospek ay mula lamang sa Zamboanga. Subalit isa sa mga ito ay nauugnay nga sa mga teroristang grupo. Pero hindi nagbigay ng malalim na impormasyon ang mga pulis tungkol sa isang sospek. Napag-alaman din na dati palang miyembro ng US Marine si Elliot. Sa ilang mga reports, ilang beses na palang pinagsabihan si Elliot at binalaan tungkol sa mga nangyayaring kidnapping sa lugar. Dagdag pa ng mga pulis, nagbabala na sila noon pa sa lalaki tungkol sa pangaanib na maaari niyang kaharapin doon. Subalit hindi nga daw umalis si Elliot sa lugar. Nagdesisyon daw ang lalaki na manatili sa lugar at nagawa pa nga nitong mag-vlog. October 23 naman nang inanunsyo ng Police Regional Office 9 na nag-aalok sila ng reward na 100,000 pesos sa kung sino mang magbibigay ng impormasyon para ligtas na masagip si Elliot. Reward naman na 50,000 pesos ang ibibigay kung sino man ang magbibigay ng impormasyon kung saan matatagpuan ang bangka na ginamit ng mga sospek upang tumakas at tangayin ang dayuhan. Mariin naman pinabulaanan ng provincial government ng Basilan ang unang teorya ng mga pulis na papunta ang mga sospek dala ang biktima sa Sulu o Basilan. Naniniwala ang governor ng Basilan na kung talaga raw may tama ng bala si Elliot, malaki ang tsansa niya na siya ay nasa Cebuco pa din. Magiging pabigat daw umano kasi sa mga kidnapper kung dala-dala nila ang dayuhan pero hindi naman makapaglakad ng maayos. Wala naman nang lumabas ng balita kung nagbigay ba ng pahayag ang asawa ni Elliot tungkol sa nangyari sa kanya. Sari-sari ang naging reaksyon ng mga netizen tungkol sa pagkakakidnap kay Elliot. May isang Pinoy na nagsabi na ito ay isolated case. Madami akong kilalang vlogger na foreigner na pabalik-balik sa Muslim area at napag-initan lamang ito sa kanyang area. May nagsabi din na siya ay taga Mindanao pero hindi kailanman nagpupunta sa area kung saan kinidnap si Elliot. Sa mga balita naman sa Amerika, maraming ang nagko-comment at ipinagdadasal nila na ligtas na makauwi si Elliot.
Marami din ang nalulungkot sa nangyari sa kanya. Ang ilan naman ay nagtataka kung bakit winarningan na pala ang lalaki tungkol sa lugar, subalit hindi siya nakinig at nanatili pa sa Zamboanga del Norte. May nagsabi pa daw na sana ay nanatili na lamang siya sa Amerika. May isang netizen din na nag-comment na nagpapa 5'6" umano si Elliot. At ipinapakita niya at niyayabang sa kanyang vlog kung gaano kalaki ang kanyang kinikita sa pagpapa 5'6". At ayon pa nga sa nag-comment, binablog niya pa ito sa pinakamalayo at pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Mayroon ding nagkomento na baka meron siyang nagawa na hindi maganda sa lugar. At imbis nga paniwalaan ang mga babala na may balak kumidnap sa kanya, hindi niya ito sineryoso at pakiramdam niya siya ay untouchable. May nagpost naman sa Facebook na sinasabing, Americans, stay out of the Philippines. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang investigasyon sa pagkawala ni Elliot at abangan natin ang susunod na update sa kwento na ito. Pero kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang pinakadahilan kung bakit kinidnap ang vlogger na si Elliot? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!